Alamin ninyo ang kwento ng mga taga San Diego. Madaming malungkot, masungit, marami rin ang nagsasaya parang walang problema o di kaya'y nagkukunwaring walang problema. Sa kalye Alonge ng minundok sa isang malaking bahay, nakatira si San Diego de los Santos na higit na kilala bilang Kapitan Tiago. Kilala siya sa buong bayan dahil sa kanyang kayamanan, lalo't higit sa kanyang kabaitan. Isang gabi sa kanyang bahay, Jesus Mariosep, maghintay nga kayo mga bulaksak! Napakalaking handaan ito. Ano sa tingin mo? Naturalmente! Si Don Santiago ay napakayaman, hindi na niya lalhangin pa ang gumasta ng labis. Nakayayamot ang bansang ito. Talagang iba ang pamamahala dito kumpara sa pamamahala sa Madrid. Ang masama pa, puro mga Indio ang nakatira. Ayoko talaga sa mga Indio. 10 taon ako nagsilbi at nagtiis sa pagdidiri ng kanin at saging sa bayan ng San Diego. Ngunit, nung ako'y umalis, ilan lamang na matatanda. Hermanos Terceros lamang ang naghatid sa akin. Mga walang utang na loob. Magdahan-dahan kayo, Padre Damaso. Pagkat nasa ilalim tayo ng bubong ng mga Indio. Tama siya, riberin siya. Baka magdandang si Kapitan Tiago. Huwag kayong mag-alala. Matagal na hindi tinituring ni Tiago ang sarili niya bilang Indio. Malayong malayo sa kanong mga tao, mga walang galang. Siguro naman, hindi kasi saklap ang nangyari sa inyo ang sa amin. Naku, sigurado akong nagsasayang ka lamang nagpera sa pagpunta rito. Wala kang ibang kakainin kundi tinola sa mga handaan at ikay matutulog na hindi nasisiyahan. Mga Ginoo, ikinalulugod kong ipakilala ang anak ng aking nasirang kaibigan na si Don Rafael. Sino kayang bisitang kasama ni Don Santiago? Siya ay si Juan Crisostomo Ibarra. Galing siya ng Europa at sinundo ko siya mula sa kanyang paglalakbay. Kinalulugod ko pa yung makilala lahat. Aba, Padre Damaso, ang kura ng San Diego. Ikinagagala kong makita muli ang matalik na kaibigan ng aking ama. Mukhang nagkakamali ako. Paumanhin, Reverend. Hindi ka nagkakamali, Iho. Ngunit kailanman ay hindi ko naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Kung ganon, ikaw palang anak ng nasirang si Don Rafael Ibarra. Naway ang kasiyahan na pagkaisa iyong ama ay mapasayo. Gracias, Senyor. Isang mabait na tao ang iyong ama. Nakilala at malimit ko siyang nakasama. Kaya masasabi ko, isa siya sa mga kagalang-galang at matapat na mamayanan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Pinawi na mapapuri ninyo patungkol sa aking ama ang aking pagkaduda sa nangyari sa kanya. Gayong na ako na kanyang anak ay walang kaalam-alam. Marapatin niyong gayahin ko ang tradisyon sa alamen niya na pagpapakilala ng sarili niya kung wala siyang kakilala. Kinagagala ko kayong makilala lahat. Kung nga pala, si Juan Crisostomo Ibarra. Ikinagagalak ka namin makilala, Senyor Ibarra. Mga mahal kong panauhin, handa ng hapunan! nang malapit nang matapos ang hapunan ay nagsalita si Ginoong Laura. Ilang taon kang nawala sa ating bayan, Senyor Ibarra? 7 taon po, Ginoo. Sa 7 taon sa Europa, malamang nakalimutan mo na ang iyong sariling bayan. Ang totoo po niyan ay parang ang aking bayan ang nakalimot sa akin. Lagi kong iniisip ang aking bayan kahit na ako'y malayo. Totoo ba yan, hombre? Opo, Dona Victorina. Kahit kailan ay hindi ko nakalimutan ang aking bayan. Sa mga bansang napuntahan mo, para sa'yo, ano ang pinakabaganda at tumatak sa iyong isipan? Tawarin mo ako, Ginoo. Ngunit, bukod sa inang Espanya, ay wala na akong naibigan pa kundi ang ating bansa. Pagkatapos ko sing basahin at malaman ang kasaysayan at kultura ng isang bansa, nakakalimutan ko agad ang mga magagandang naaalala ko patungkol sa bansang ito. Kung gayon ay isa kang bulag na angal, Iho. Bakit ka nagsasayang ng pera sa pagpunta ng Europa kung wala ka naman nagustuhan? Ang iyong mga napag-aralan ay alam din naman ng kahit sino mag-aaral sa ating bansa. Senyores, huwag kayong magtaka sa aming dating pura. Ganyan-ganyan din ang pakikitungo niya nung ako'y bata pa at mukhang hindi na siya nagbago. Salamat pa rin sa kanya dahil nagugunit ako ang panahon na ang kanyang reverensya ay dumadalaw sa aming tahanan at nakakasalo ang aking ama sa pagkain. Senyores Kapitan Tiago, kababalik ko lamang mula sa Europa kaya't naway maintindihan niyo na kailangan ko na agad na lumisan. Pupunta pa ako sa San Diego sa makalawa para sa Todos los Santos kaya't mauuna na ako. Hindi ka na ba talaga mapipigilang umalis? Paumanhin mo. Kailangan ko ng lumisan.
Nakita ninyo? Minsan ay napakasama ang pagpapadala ng inyong mga anak sa ibang bansa upang mag-aral. Lumalaki ang kanilang ulo. At tinuturing nila ang sarili na mas mataas. Nawawalan sila ng galang. Naramdaman ni Ibarra na parang dantay na isang magaang kamay sa kanyang balikat. Nata, mag-iingat ka sa lihim ninyong mga kaaway. Ang nangyari sa iyong ama ay dapat maging isang aral sa inyo. Pagpatawad nyo, sa wari ko'y naging mahal ang aking ama sa inyo. Ngunit sa aking pagkakabatid ay wala akong kaaway o ang aking ama. Madalas, sa sobrang kapatagan, ay nadadala ito sa isang kapahamakan. Hanggang sa huling hininga ng iyong ama, ay hindi pa rin siya makapaniwala na meron pala siyang nagtatagong mga kaaway. Ngayon ay alam ko na kung bakit si Kapitan Tiago ay nag-aalangan na magsabi sa akin sa nangyari sa aking ama. Bakit siya nakulong at bakit siya dinala sa pilitan? Ang tanging kasalanan naman ng iyong ama ay dahil siya ang pinakamayamang tao sa buong San Diego. Ngunit huwag kayong mag-alala. Ang mabulok sa bilangguan sa bansang ito ay maituturing na kabayanihan. Maraming salamat, Tenente Guevara, sa binigay mong impormasyon. Walang anuman, senyor. Ang pagkainip ni Maria Clara ay napawi nang may kalesang pumara sa tapat ng kanilang tahanan. Tao po. Magandang tanghali, Tia Isabel. Nais ko po sanang makausap si Maria Clara. Ay, nandiyan siya sa loob. Halika, tuloy ka. Uy, Ibarra, narito ka pala. Magandang tanghali, Don Tiago. Nais ko lang po sanang makausap ang inyong anak. Kumaestas, Ibarra? Salamat naman at lumanaw kang muli sa aming tahanan. Isabel, maaari mo ba ang tawagin si Clarita mula sa kanyang kwarto? Clarita, hinahanap ka ni Ibarra. Opo tayo, Ibarra. Maraming salamat. Oh, ayan na siya. Maaari na kayong mag-usap dito sa azotea. Gusto mo ba ng mainong, Ibarra? Maraming salamat. Ngunit hindi na ako kailangan. Isabel, tara na at maiwan natin sila. Maswerte ako dahil pinagkasundo tayo na ikasal ng ating mga magulang. Dahil kung hindi, ay wala na akong mahahanap na iba pang katulad mo. Napakatamis ng iyong dila, Crisostomo. Siguro dahil dyan ay nabihag ko na ang maraming kababaihan sa bansang iyong napuntahan. Isa ng magandang obra ng Diyos ang aking sinisinta. Bakit pa ako hahanap ng iba? Sinungaling. Hindi ako makapaniniwala sinasara mo ang iyong mata pagdating sa ganda ng bilat sa Europa. Ang kagandahan ay nasa panlasa ng tao. Ito ay naroroon sa sumusuri ng kagandahan. At mula sa puso ko, sinasabi ko, ikaw ang iniisip. Paumanhin, aking sinta. Ngunit kailangan ko nang isanin ang iyong piling. Bukas ay Todo Los Santos. Kailangan kong puntahan ng isang tao doon upang ako'y tulungan bukas. Naiintindihan kita, Ibarra. Naway makapaglakbay ka ng ligtas at matiwasay. Paalam na aking minamahal. Dahil sa Todos los Santos noong araw na iyon, ang sementeryo ng bayan ng San Diego ay nabuhay muli dahil sa pagtagsa ng mga tao. Pumunta rin si Ibarra para bisitahin ang puntod ng kanyang ama. Alam mo ba ninyo ang puntod ng aking ama? Yung puntod na may mga bulaklak at may malaking krus, sinunog ko na. Sinunog? Opo, senyor. Pinasunog ko ng kurang malaki. At ginawa mo naman ang sinabi niya. Hindi po. Napakalakas ng ulan, kaya naman inilagay ko muna ang bangkay sa ilog. Patawad po, senyor. Bakit ninyo hinungkay ang bangkay ng aking ama? Sa sobrang sakit ng dama para sa ama, ay hindi napigilan pa ni Ibarra ang damdamin. Nang hindi na niya kaya, ay mabilis siyang tumalikot at umalis. Sa kanyang daan pauwi ay nakasalubong niya ang kura ng San Diego, si Padre Salvi. Tinignan siya ng masama ni Ibarra, hinila ang kanyang suot sa santana at kinausap. Ikaw! Ikaw bang may kagagawang kalapastanganan sa aking ama? Sumagot ka! Ikaw ba? Kung ano man ang iyong sinasabi ay wala akong alam. Kung hindi ikaw, sino?
Nasisigurado ko sa iyo na hindi ako ang kura na iyong hinahanap, kundi si Padre Damaso. Pasensya na po, Reverensya, para sa aming Senyor Ibarra. Hindi niyo po alam ang kanyang ginagawa dahil sa sobrang galit. Napatawad ko na siya, naiintindihan ko ang kanyang nararamdaman at napakasakit ito. Samantala, sa ikalawang palapag ng kampanyero ng simbahan ay makikita sina Crispin at Basilio. Sila ay magkapatid na sakristan ng simbahan. Kaka, magpahinga naman tayo. Hindi ba pwede? Papagalitan tayo ng sakristan, Mayor. Oo nga pala. Kaka, ilan yung susweldohin mo ngayong buwan? 2 reales na lamang, Crispin. Kaka, bayarin mo na lang kayong sinasabi nila na ninakaw ko na ginto sa simbahan. Sige na ka, para makauwi na ako at di na sila manggulo. Nako, Crispin. 2 multa lang inabot ko sa sakristan, Mayor. At ang sinabi nila, ang kinuha mo ay 2 unsa ng ginto. 2 reales iyon. Kumbaga sa 32 reales ng aking kamay ay hindi sapat ang aking sweldo sa hinihingi nila. Natatakot na kasi ako, kaka. Napakasama kasi ng kura lalo na yung sakristang mayor. Napakasinungaling nilang lahat. Kaka, umuwi ka na lang ngayon. Sabihin mo kay Inang na hindi na tayo magsakristan. Sabihin mo lang kay Inang na hindi ako, na may sakit ako ngayon kaya hindi ako makauwi. Alam kong paniniwalaan kanya. Nako, Crispin. Huwag ka magsalita ng ganyan. Mga pasaway na bata, kahit kailan kayo, wala na kayong ginawang tama sa simbahan. Ikaw, Basilio, magmumulta ka ng 2 reals dahil sa hindi magandang tunog ng kampana. Hindi ka rin uuwi ng alas 8 ng gabi, kundi alas 10 ng gabi. Ngunit huliin ako ng gwardya. Wala akong pakialam. Ito ang sayo. At ikaw, Crispin, hindi ka uuwi hanggat hindi mo nilalabas ang gintong ninakaw mo. Wala po akong ninakaw sa simbahan. At sumasagot ka pa ha, ito ang sayo. Tama na po! Huwag kang lumusali! Crispin! Mahanap po kayo! Crispin! Crispin! Tama na po! Tama na! Tama na! Tama na! Tama na! Tama na po! Wala nang nagawa pa si Basilio para sa kapatid. Tanging mga humbalos, impit na sigaw at daing lamang ang kanyang narinig. Pagkatapos noon ay nakabibinging katahimikan. Nagulat na lamang si Sisa dahil sa sumunod na nangyari. Dumating si Basilio na humahangos. Basilio! Anak, anong nangyari sa'yo? Si Crispin, Inang! Nasaan si Crispin? Huwag kayo mag-alala, Inang. Naiwan siya sa kumbento. Sa kumbento? Anong ginawa nila sa iyo? Ako'y tumakas sa kumbento, Inang. Ngayon lamang po ako pinauwi ng sakristan, Mayor. Dahil hindi daw ako makakauwi, kundi ng alas 10 ng gabi, ng alas 9 ay bawal na ako maglakad. Kahit nung nakita ko ang mga gwardiya sibil sa bayan at ako ay tumakbo at pinutukan nila ako at isang dumiplas sa aking noo. Jesus Mariosep! Mga walang hiya talaga ang mga gwardiya sibil! Halika anak, at gagamutin ko ang iyong sugat. At nung kinaumagahan ay pumunta si Sisa sa simbahan upang Tao kausapin po, ang magandang araw po. Sino kayo? Ako po si Sisa, ang ina ng sakristang si Crispin. Maaari ko po ba makausap ang kura? Hindi maaari. May sakit ang kura. Kung gayon po, kahit yung anak ko na lang pong si Crispin. Huwag ka nang magkaila. Alam ng lahat na si Crispin ay nasa ina ng bahay. Si Basilio lamang po ang nasa bahay namin. Si Crispin po ay naiiwan dito, kaya kung maaari nais ko po siyang makita. Naiwan nga, ngunit tumakas din pagkatapos kumuha ng maraming bagay. Baka nga hinahanap na siya ng mga gwardiya sibil sa inyo eh. Alam mo, napakamabuti mong asawa. Ngunit ang mga anak mo ay masasama katulad ng kanilang ama.
Alam mo ba yung maliit? Nako, baka higitan niya pa ang kanyang ama. Hindi na ininda ni Sisa ang nangyari sa kanya, bagkus ay hinanap na lamang niya ang kanyang mga anak. Nagpunta siya sa kanilang dampa upang tignan kung andoon ba si Basilio. Crispin! Basilio! Crispin! Basilio! Crispin! Basilio! 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 Ikaw! Nakita mo ba ang anak ko? Hindi! Basilio! Nakita niyo ba ang anak ko? Hindi! Crispin! Basilio! Crispin! Basilio ang anak ko! Nasaan na kayo? Crispin! Basilio! May dugo! May dugo! Damdamin ko ni Crispin! Crispin! Basilio! Crispin! Basilio! Mga anak Pumunta si Elias sa bahay ni Ibarra upang ipagbigay alam kay Ibarra ang mga nakatagong kaaway nito. Sino ka? Kakilala ako ni Ibarra. Andito ba si Ibarra? Saglit lang. Senyorito, may gustong kumausap sa inyo sa labas. Sino siya? Hindi po nagpakilala pero ang sabi kilala niyo daw po siya. Papasukin ninyo. Sige po, saglit. Elias! Aking matalik na kaibigan. Ikaw pala yan. Gusto ko lang sabihin sa'yo na ikaw ay mag-ingat dahil marami kang lihim na kaaway. Lihim na kaaway. Wala man akong alam na aking may lihim na kaaway o ang aking ama. Pero salamat sa iyong impormasyon. Maraming salamat din, Ibarra. Ako'y mauuna na. Elias. Samantala, sa bahay ni Kapitan Tiago, si Maria Clara, Linares, Sinang, Padre Damaso at Victorina ay nag-uusap. Alam niyo ba na si Maria Clara ang may pinakamaganda at may pinakamabait sa bahay ng San Diego? Yan ang binibining na nanais ko. Kapitan Tiago, ipinapakilala ko sa inyo si Alfonso Linares de Espadaña, kamag-anak ng aking asawa at inaanak ni Padre Damaso. Magandang gabi sa inyo, Ginoo. Magandang gabi sa iyo. Yan ang taong ipapakasal ko sa'yo. Ayoko, Ama! Si Ibarra lamang ang aking mahal at hihintayin ko siya kahit kailan. Ilang araw nang lumipas pagkatapos magawa ang buong paaralan ay isang piging ang naihanda na dinaluhan ng maraming mga taga-Alta de Ciudad. Nag-uusap ang alkalde at si Ibarra. Puro papuri ang ipinukol ng alkalde sa kausap habang sumisimangot at nagpasa rin sa kanya si Padre Damaso. Bakit hindi niyo pinagpapatuloy ang iyong pag-uusap? Nabanggit sa akin ni Crisostomo Ibarra ang pagpapatayo na ng isang paaralan. Nakakatatawa ang mga taong kumukuha ng serbisyo ng arkitekto. Nagpapakita lamang sila ng kamangma ng isang Indio. Ang paaralan ay binubuo lamang ng 4 na pader at isang bubong ng siwali. Walang kahit sino man ang pwedeng umalipusta sa aking ama. Itong paring ito ay walang utang na loob at walang galang. Isang paring demonyo na nagbanal-banalad lamang. Ang dapat sa iyo ay mamatay. Jesus, tumawag! Para sa akin, maawa ka sa kanya! Kakabwisit!
Isang araw, nahuli si Crisostomo ng mga gwardya sibil. Ikaw ba si Crisostomo Ibarra? Mali ka bang sumama sa amin? Bakit? Ano ang ating ginawa? Ikaw ba ang tinutukoy nila na nagsimula sa pag-asa ng Guardia Civil? Wala akong kinalaman dyan. Wala akong kinalaman dyan. Anak ka man ni Rafael Ibarra. Parehong mapagmataas. Kaya hindi nakakaduda na pareho ang iyong sinapit. Hindi na ako makapag-antay na makita ang iyong katawan na palutang-lutang sa dagat kagaya ng iyong ama. Bugbugin niyo pa yan! Itatakas at dadalhin na ni Elias si Ibarra sa Mandaluyong upang doon pansamantalang magtago. Ibarra! Ibarra! Sino ka? Ako to si Elias. Anong ginagawa mo dito? Itatakas kita. Tahan na, Senyora. Senyora! Si Senyora Ibarra! Ibarra! Paano ka natatakas? Tinulungan ako ni Elias. Pangako, babalikan kita pagkatapos ng bulong ko. Ayaw ko ikasal ka sa iba. Ibarra! Ang mga Guardia Civil, andito na! Senyora! Bilisan mo! Ibarra, bilisan mong pagtakbo. Ibarra, magtago tayo. May ideya ako. Dapat ay magpalitan tayo ng damit para mapagkamala nilang ikaw ay ako. Sa bahay ni Kapitan Tiago ay pinahayag ang balitang dudurog sa puso ni Maria Clara. Senyora! May dapat kang malaman. Isang masamang balita. Maria, anak. Nandito ako para saksiyan ang kasal mo. May sakit ka ba, anak? Bakit namumutla ka? Mahal niyo pa ba ako? Tulungan niyo ang aking ama para hindi matuloy ang kasal mo. Paumating anak sa kalungkutan na ito. Ginagawa ko lang ito para sa iyo, para sa kinabukasan mo. Dahil mahal kita, anak. Mahal mo ako. Huwag mo hayaang malungkot ako habang buhay. Patay na siya! Ibig ko na rin mamatay kung maging madre. Madre? Madre? Hindi mo alam ang ginagawa mo, anak. Matanda na ako. Hindi na kita mapangalagaan. Humiling ka ng isa pa. Kahit sinong lalaki, huwag lang ang kumbento na iyon. Patay na siya! Walang sino mang natatawag sa aking asawa. Ibig ko na rin mamatay. Ang kumbento o sementeryo lamang ang aking pagpipilian. Patawan, anak. Ginagawa ko lang naman ito para sa kinabukasan mo. Ang kumbento o ang kamatayan. Idinikit ni Basilio ang tainga sa dibdib nito hanggang sa sinakmal ng matinding pagkasindak si Basilio. Patay na si Sisa. Niyakap ni Basilio ang lamig na bangkay ng ina. Pag-angat ng ulo ni Basilio, nakita niya si Elias.
Pagkatingala sa langit ay kumibot pa ang mga labi na tila nananalangin hanggang sa unting-unting nabuwal sa lupa si Elias.